Matapos nga po ang halos 7 taon, pansamantalang nakalaya ang dating senador na si Leila de Lima. Ang hirap isipin na hindi pa man nagtatagal matapos mahalal ang dating senadora noong 2016, ito ay presidential elections, siya ay nakulong. Sa akin lamang personal na pagtingin, yan ay dahil sa tinatawag na political harassment. Pero ang nakakagulat sa mga naging yung bahagi ng pahayag ng dating senadora sa kanya lamang interview ay tila walang pagsisisi sa nangyari sa kanya. Ay na rin sa bahagi ng kanyang mga pahayag nga, ang sabi niya, I never allowed myself to entertain regret. Marahil sa loob ng 7 taon na yon, parang hirap sabihin na ganito ang lumabas sa kanyang mga labi. At nung marinig ko nga yan, ay kumuha ako ng ballpen at aking isinulat. Wow, grabing kaisipan ang ganito. Masasabi natin na base na rin sa kanyang mga kataga na maging ang pagsubok ay ginamit sa kanya para sa kanyang pansariling paglago, pansariling pagkatuto. Marahil siya ay masasabi niya na meron o marami siyang natutunan sa kanyang karanasang ito. At ganito natin tingnan ang pagsubok sa buhay Kristiyano. Iniisip ko nga na ang dating senadora ay hindi naman mananampalataya, pero siya man for sure ay may natutunan sa kanyang karanasan kahit marahil masama. At masasabi ko na lalo na ang mga Kristiyano. Yan ang ibig sabihin dito ni James kung bakit sinabi niya na ituring daw natin buong kagalakan kung tayo man ay nahaharap sa sari-saring pagsubok. So wag natin tingnan ang pagsubok na parang negatibo lamang. Pero ang problema nga, kung minsan ay hindi ganito ang nangyayari sa atin. Ito ay nagpapakita lamang na ang usapin sa buhay Kristiyano ay hindi yung kanya mismong kaligtasan, kundi kung papaano siya namumuhay dito. At ito marahil ang hamon sa atin, at ito yung hamon na makikita natin sa sulat na ito ni James, lalo na sa mga nakalipas nating mga pag-aaral. Ito yung tila makikita natin dito. At minsan pa, inaanyayahan ko kayong buksan yung mga Biblia sa sulat ni Santiago. Ang pinakateksto lang natin dito ay Kabanata 3, talatang 17 at 18, pero ayan yung umpisahan natin muli sa talatang 13, at iyan ay hanggang 18. Santiago 3, 13 hanggang 18. Ito po ang sinasabi, sino ang marunong at maunawain sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Ngunit kung kayo mayroong mapapait na paninibugho at pagiging makasarili sa inyong puso, huwag kayong magmalaki at huwag kayong magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi makalupa, makalaman, may sa demonyo. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagiging makasarili, doon ay mayroong kaguluhan at bawat gawang masama. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas, unay malinis, saka mapagpayapa, banayad, mapagbigay o mapagparaya, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang pagtatangi, walang pagkukunwari, at ang bunga ng katuwiran ay itinatanim sa kapayapaan ng mga gumagawa ng kapayapaan. Dito nga sa pag-uumpisa ni James, siya ay nagkaroon ng pagtatanong na hindi naman umaasa ng kasagutan, kung sino daw yung marunong at maunawain. Ito nga ay may kinalaman sa karunungang nagmumula sa Diyos. Yan yung malinaw dito. Nakita natin ang pagtatanong na ito ni James ay bunsod ng pag-aangkin ng marahil ilan sa komunidad na ito na sila ay
mayroong karunungan nagmumula sa Diyos. Marunong ako, maunawain ako, may karunungan ako nagmumula sa Diyos, pero hindi yun nakikita sa uri o paraan ng kanilang pamumuhay. Sa katunayan, ipinakita dito ni James na ang karunungang umiiral sa kanila ay makalupa, makalaman, may sa demonyo. Ibig sabihin, hindi talaga ito nagmumula sa Diyos. Hindi ang Diyos ang origin nun. At tinunghayan nga natin ang dalawang bagay na kaugnay dito, at ito yung pagkakaroon ng mapapait na paninibugho at pagiging makasarili. So mapapansin nyo na hindi sapat na inaangkin lamang natin na tayo ay may karunungang nagmumula sa Diyos. Hindi sapat na inaangkin lamang natin na tayo marunong, tayo maunawain, pero hindi nakikita iyon sa paglalapat, hindi nakikita iyon dun sa maamong karunungan, hindi nakikita sa realidad. Kaya napakahalaga na magsuri tayo sa uri ng karunungan na inaangkin natin. Kaya ito po yung aking mensahe ngayong hapon. Muli, ito po yung aking mensahe nung isang linggo. Ang nag-aangkin na may karunungang nagmumula sa Diyos ay namumuhay ng akma o nararapat dito. Ang nag-aangkin na may karunungan nagmumula sa Diyos ay namumuhay ng akma o nararapat dito. Matapos ilarawan ni James kung ano yung uri ng karunungang makalupa o makalaman o may sa demonyo, gaya ng mapapait na paninibugho at pagiging makasarili, ipinakita niya dito kung ano naman yung karunungang makalangit o yung nagmumula sa itaas sa ating Diyos at siya ay nagbanggit ng 7 dito. Of course, hindi natin iisa-isahin yan, pero kung mapapansin nyo lamang na ang pinakaunang binanggit dito ay, sabi ay malinis, dalisay or pure. Ngayon, marahil mapapansin nyo kung bakit ito yung, doon sa 7 ay ito yung pinakaunang binanggit ni James. Alam nyo, mahalaga ito sapagkat masasabi natin na kung meron kang malinis o dalisay na puso, ay susunod na lamang ang iba pang karunungan na binabanggit dito ni James. Kumbaga, parang ito yung sumasaklaw, parang ito yung payong sa iba pang makalangit na karunungan na binabanggit dito ni James. May halin tulad natin ito sa sinabi ng ating Panginoong Jesus sa Marcos 7, talatang 21, in negative sense, na kung ang iiral sa iyo ay masamang pag-iisip, ay dyan daw papasok yung pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, at kung ano pang kasalanan. So, napakahalaga ng pagkakaroon ng dalisay na puso. Malinaw yan sa pangangaral mismo ng ating Panginoon, ng Mateo 5, talatang 8, mapapalad ang malilinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. So, mapapansin nyo kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng karunungan na pumapatungkol sa ating kabanalan. Sapagkat kung wala nito, wala kang kabanalan, hindi mo makikita ang Diyos. Malinaw yan sa Hebrews 12 verse 14, pursue peace with all people, at ang kasunod, and holiness, without which no one will see the Lord. Ay yung binabanggit doon na kung hindi mo makikita raw ang Diyos, ay pumapatungkol sa kabanalan. At kung meron akong kinakausap dito na namumuhay ka sa kasalanan, wala kang kabanalan sa iyong buhay, gusto kong sabihin sa iyo na hindi mo makikita ang Diyos. At paano ka magkakaroon ng kabanalan? Hindi sa iyo, kundi sa pamamagitan pa rin ni Hesukristo. Kaya kailangan mo sa Hesukristo sa iyong buhay para makita mo ang Diyos. Ngayon, dahil masasabi natin na ang pinakaunang binanggit dito ni James ay parang pinaka-umbrella sa iba pang binanggit niya dito, ay ayoko na mag-focus dito at nais kong mag-focus na lamang tayo sa mga sinabi niya sa mga
sumusunod doon sa 6 at 2 bagay ang nais kong ibahagi sa inyo sa 6 na sumunod na binanggit yan. At una ay yung pangalawa. Una, pagiging mapagpayapa. Pagiging mapagpayapa at pangalawang bagay, pagiging maawain o pagiging mahabagin. Ito lamang yung 2 bagay na nais kong bigyan ng pansin at diin sa hapon na to. So, iba pang mga karunungan na nagpapakita na ito ay nagmumula sa Diyos. Una, pagiging mapagpayapa. Dito, kung mapapansin nyo nga na matapos sabihin ni James na ang karunungan nagmumula sa itaas ay malinis, kaagad-agad ay isinunod niya mapagpayapa. Ngayon, kung iisipin natin, bakit iyan agad ang sinunod dito ni James? Hindi po nakapagtataka yan sapagkat malinaw na merong sigalot. Merong mga pag-aaway na umiiral o nangyayari sa kalipunan ng mga mananampalatayang ito. At mas malinaw yan sa binasa ko na nung 1 linggo sa Kabanatang 4, talatang 1 hanggang 2. Malinaw na ito ang kalalagayan ng community na to. Ngayon, kung may gulo o sigalot sa iglesia, ano ang kailangan? Kailangan ng kapayapaan. Kailangan ng mapagpayapa na bahagi ng iglesia. Kaya napakahalaga ng pagkakaroon ng mapagpayapang puso o diwa sa bawat isa para magkaroon ng katahimikan o kapayapaan sa iglesia. Sa ibang salita, mahalaga na ang mga bahagi, miyembro ng iglesia ay mga mapagpayapa para hindi magkaroon ng kaguluhan o pag-aaway sa iglesia. So, ang pagkakaroon ng mapagpayapang puso o diwa ay sagot sa sigalot na umiiral sa iglesia. Alam niyo, hindi natin inaalis na magkaroon talaga ng sigalot sa iglesia. Ano pa man marahil ang ating gawin, mangyayari na magkaroon ng sigalot sa iglesia. Ang simpleng dahilan lamang niyan ay sapagkat hindi pa tayo ganap. Wala pa tayo sa tinatawag na final state. Na bagaman pwede nga raw tayong magkamali doon, pero wala nang kasalanan. At yung pagkakamaling yun, marahil pwede ka pang batiso. Ayon na rin sa halimbawa ni Pastor doon pa sa GMA. Pero wala pa tayo doon. Meron pang kasalanan na umiiral sa atin. Ito nga tinatawag natin na remaining sin. At kung may umiiral pa rin sa ating kasalanan na hindi pa talaga tayo datating sa marahil hinahagad natin na lubos na kapayapaan sa iglesia. Pero hindi ibig sabihin noon na dahil may remaining sin tayo, ay hindi na tayo magsisikap na magkaroon ng kapayapaan sa iglesia. Hindi ganon. Isipin nyo na sa kabilangan na nagsisikap tayo na magkaroon ng kapayapaan sa iglesia, pero umiiral pa rin ang mga sigalot. Ay paano pa kung hindi tayo magsisikap dito? At hindi lamang dapat 1, 2, 3 na mga miyembro ng iglesia, kundi lahat tayo. Lahat tayo ay may bahagi na magsikap sa kapayapaan ng iglesia. Ang isa na pinagkasundo ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo ay may hangarin na magkaroon ng pakikipagkasundo sa isa na pinagkasundo sa Diyos. Dapat may hangarin ka na makipagkasundo sa kapwa mo na pinagkasundo sa Diyos. Parehas lang kayong pinagkasundo sa Diyos. At yung parehong pinagkasundo sa Diyos, dapat ay may hangarin sa pakikipagkasundo sa isa't isa. Sa ibang salita, kung wala kang hangarin na magkaroon ng pakikipagkapayapaan sa iyong kapatid, hindi totoo ang karunungang iyong inaangkin. Marahil hindi totoo ang sinasabi mo na nakipagkasundo ka sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo.
Alam niyo, kung ikaw ay may karunungan ng pagiging mapagpayapa, ikaw ay magiging mahinahon o gentle. At yan nga ang isinunod dito ni James. Kaya nga hindi ko na ninais na isa-isahin pa. Ikaw ay mapagpayapa, kasunod na magiging mahinahon ka. Ngayon, kung ikaw ba'y mahinahon, ang bawat isa'y mahinahon, magkakaroon kaya ng kaguluhan sa iglesia. Isinunod din niya dito na ikaw ay magiging mapagbigay, mapagparaya. Sa ESV ang ginamit ay open to reason. Sa New King James ang binanggit ay willing to yield. Pinapakita doon na ikaw ay magiging mapagparaya. Ngayon, kung ikaw ay mapagparaya, open to reason, willing to yield, magkakaroon kaya ng kaguluhan. Bagaman hindi nga marahil perfect, hindi pa tayo dadating talaga sa ganung punto. Pero kung ang bawat isa ay open to reason, binanggit nga na parang version or translation na submissive. Gustong ipakita dyan na hindi mo ipinipilit ang iyong sariling kaisipan, ang iyong sariling pananaw. Ay napansin ko nga lamang sa pagpapractice namin sa choir, ay hindi po pwedeng ipilit mo yung sarili mo. Hindi mo pwedeng sarili mong tono. Hindi po pwedeng dapat ikaw yung mataas. May pagkakataon na ikaw yung mataas, pero dapat minsan bababa ka. Ay kung hindi ganun talagang maglabo-labo, talagang pasakit sa taenga. Iisipin nyo yan sa iglesia. Maglalabo-labo tayo. Maalala nyo na ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pag-aaway o pagtatalo sa kalipunan ng mga mananampalatayang ito ay dahil sa pagpipilit ng sariling kaisipan. Iniisip niya na marahil siya lamang yung tama. Iniisip niya na marahil siya lamang yung magaling. Marahil iniisip niya, ako nga lang maganda boses. Eh kung ganyan, magkakagulo talaga tayo. Marahil ako hindi papayag. Kaya nga di ba si James ay nagpaalala na maging mabilis tayo sa pakikinig. Mabagal sa pagsasalita. Kabanata 1, talatang 19. Ang problema, mas mabilis tayong magsalita. Mabagal sa pakikinig. Ang gusto natin ay laging tayo nagsasalita. Eh kung ganun, hindi mo na talaga mapapakinggan yung kapatid mo na nakausap mo o marahil kadiskusyon mo. Ako man ay 3 iglesia na ang pinuntahan ko. Pentecostal, Reformed. Ay, minsan, lagi na doon ang diskusyon. Pero hindi ko problema yon. Ang problema ay kung hindi ka na marunong makinig sa iyong kadiskusyon. Kung ganyan talagang magkakagulo tayo. Sapagkat yan ay nauwi pa nga sa ating pagkagalit. Talagang nanggigigil tayo. Hindi po marapat na mangyari ang ganyan sa atin. Nangyayari pa nga rin kaguluhan sa Israel, Hamas, na itong digmaan na to, nakikita natin ang panawagan ng maraming grupo o bansa na magkaroon ng tigil putukan o ceasefire sa pagitan ng 2 grupong ito. Ay bagaman nga hindi ako sumasang-ayon ng 100%, naintindihan ko ang kanilang mga himutok, pero hindi ako sumasang-ayon ng 100% ng tigil putukan. Pero ako ay sumasang-ayon
Sa katunayan, ako ay nananawagan na magkaroon tayo ng tigil putukan o ceasefire sa iglesia. Kung ang mga tao, grupong ito ay nauunawaan ng kahalagahan ng kapayapaan sa mundo, lalo nating makita ito sa iglesia. Kung minsan hindi nakikita ito ng bawat isa sa iglesia, sa halip na ang hanapin, hangarin ay kapayapaan sa iglesia, ang hinahangad pa ay gulo. Ang hamon sa atin ay marahil napakasimple, bilang nag-aangkin na marunong o maunawain, bilang nag-aangkin na mayroong karunungan nagmumula sa Diyos, ipakita mo ito sa hangarin na magkaroon ng kapayapaan sa iglesia. Ang hirap isipin na kung sino pa yung mga tao na masasabi natin na mga mananampalataya ay magkaroon ng kapayapaan sa mundo, paano pa tayo? Huwag tayong tumulad sa mga terorista ng hangad ay magkaroon lamang o maghasik lamang ng kaguluhan sa mundo. Mga kapatid, hindi tayo mga terorista. Kung nakikita natin na nagkakaroon ng kaguluhan sa mundo, huwag na nating hayaan na magkaroon pa ng kaguluhan sa iglesia. Nakikita natin ang bunga ng kaguluhan sa mundo. Huwag na nating hayaan na magkaroon pa ng kaguluhan sa mundo ng mga mananampalataya. Yan ang sinasabi natin at paulit-ulit mula sa mensahe hanggang sa Sunday School kanina na nasa mundo talaga tayo, hindi natin maialis yun, pero dapat talagang maging iba ka sa mundo. Kung ang mundo ay ang hinahanap ay kaguluhan, dapat hindi tayo ganon. Muli, hindi natin sinasabi dito na hindi na magkakaroon ng kaguluhan sa iglesia. Parang hindi ko talaga makita yan kahit saan ako pumuntang iglesia. Nakita ko na mula doon sa maling mga pinanggalingan ko na may problema sa turo hanggang sa maganda ang turo. Isa lang ang nakita ko, yung pagiging makasalanan ng tao at kuminsan nga dahil galing doon ay mas nadidismaya pa ako na maraming alam. Sinasabing Reformed Baptist, pero na doon pa rin niya yung dahil nga siya ay makasalanan pa rin at dahil doon ay hindi tayo dadating sa punto na wala ng kaguluhan sa iglesia. Pero pwede tayong magsikap dito. Yan ang unang bahagi ng mga Hebreo 12, talatang 14 sa unang bahagi. Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat. Pursue peace with all people. Marahil hindi lang sa iglesia, marahil sa iba mo pang kapatid na Kristiyano sa ibang iglesia, at marahil kasama na rin ang lahat ng tao. Bagaman hindi nga mangyayari yon, pero based sa context, ay mga kapwa mo Kristiyano, una sa loob ng iglesia at marahil sa kapatid mong iglesia. Ang sabi ng pangangaral ng ating Panginoong Hesus, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God." Bagaman nga yung kapayapaan sa iglesia ay hindi, kung wala nito, o kung hindi ka nagsisikap nito, hindi ito yung dahilan para hindi mo makita ang Diyos. Hindi, binanggit ko kanina na tinutukoy doon yung kabanalan. Kung wala ka talagang kabanalan, hindi mo makita ang Diyos. Pero sa kabila na parang sa isang banda mababa yung kapayapaan sa kabanalan, pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo magsisikap dito. At yan nga ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God." Sa katunayan, isa ito sa bunga ng banal na spirito. Love, joy, peace. So mapapansin nyo kung gaano kahalaga ang pagiging mapagpayapa sa buhay ng mga Kristiyano. Gustong ipakita dito na paano ka tatawaging anak ng Diyos?
kung hindi nakikita sa iyo ang karunungan ng pagiging mapagpayapa, hindi mangyayari ang ganon. Mga Kawikaan 3, talatang 17, at tungkol sa kayamanan, hindi ito may kukumpara sa, yung karunungan, hindi may kukumpara sa kayamanan o pilak, ginto. Sabi diyan, yung may karunungan, ang kanyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan at ang lahat niyang mga landas ay kapayapaan. O isipin nyo, ang may karunungan nagmumula sa Diyos, isipin nyo isang Kristiyano, ang kanya daw mga landas ay kapayapaan. Ang lahat, actually sinabi, ang lahat niyang mga landas. Kaya kung sa kang Kristiyano, panay ka na lang gulo, magtanong-tanong ka sa sarili mo, so mapapansin nyo kung meron talaga tayong karunungan na nagmumula sa Diyos, karunungan ng pagiging mapagpayapa, ay meron ka rin pakikipagkapayapaan sa iyong kapatid. At dito tayo magsuri. Mga kapatid, nabanggit ko sa inyo dati si Augustine, ay si Augustine niya, ang background niya, ay siya isang matigas ang ulong anak. Siguro kung ikaw ay matigas ang ulo, ay marahil ikaw ay madaling mapaaway. Pero si Augustine, nung siya'y maligtas, ay talagang isang bagay na makikita mo sa kanya ay yung pagiging mapagpayapa. Nabanggit ko na yung sinasabing Augustine Pelagius debate ay parang marahil, pagaman hindi yan personal, through letters, ay marahil maapansin mo talagang palitan niya ng masakit na salita. Hindi ganun si Pelagius, lalong hindi ganun si Augustine. Sa katunayan, ganun niya ino-honor, ginagalang si Pelagius. Ay dapat ganun yung makita sa atin, mga kapatid. Pangalawang bagay na nais ko lamang bigyan ng konti pang diin sa mensahe ngayong hapon, medyo napasadahan ko na to sa mga nakaraang mensahe, pagiging mahabagin. Alam natin na ang komunidad ng mga mananampalatayang ito na sinulatan ni James ay binubuo ng may mahihirap, may mayayaman. Sa katunayan, malaki ang posibilidad na mas marami. Marahil ang mahihirap sa sinulatang ito ni James. Ngayon, marahil may itatanong natin, ano ang problema dito? Parang dalawang uri ng tao. Ay wala po sanang problema dito. Naniniwala tayo na anuman ang estado o background ng bawat isa sa iglesia, pwede tayong magsama-sama. Ay kung hindi ganoon, ay marahil hindi tayo magkakasama ngayon. Marahil ako ay wala sa iglesyang ito. Pero ang problema dito ay hindi nabibigyan ng tama o pantay na pagtingin. Ang mahihirap, naiisang tabi sila. Ibig sabihin, hindi sila natatrato ng tama. Ay ngayon, paano sila matatrato ng tama? Iyon ay sa pagkakaroon nila ng mga kapatid na may maawaing puso. Ang pagkakaroon ng maawaing puso ay naglalayo sa bawat isa na magtangi ng kanyang kapatid. Nakita natin na nagkaroon ng pagtatangi sa mga Kristiyanong ito. Ngayon, ano ang sama ng pagtatangi? Ito ay larawan ng kawalan ng pag-ibig. At kung nawawala na ang pag-ibig sa atin, ibig sabihin lamang noon ay lumalabag na tayo sa kautusan ng Diyos. Kaya nga naging paalala ni James sa kanyang mga mambabasang ito, Kabanata 2, talatang 12. Magsalita daw sila at kumilos gaya ng mga taong hahatulan sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Tumapansin nyo yung bigat ng kawalang kahabagan. Ipinapakita dito na dito tayo hahatulan ng Diyos. Hindi nga ibig sabihin nito na mapapahamak pa tayo. Pero kung sinasabi mo na hindi ka na mapapahamak, ipakita mo iyon sa paraan kung paano mo tinatrato ang iyong kapatid.
Kung sinasabi mo hindi ka na mapapahama, kung sinasabi mo isang araw makikita mo ang Diyos, makakasama ka niya sa kanyang maluwalhating kalalagayan, pero hindi ka makapagpakita ng awa sa iyong kapatid, anong basihan mo noon? Kumbaga parang wala kang ipipresenta sa Diyos. Ang ipipresenta mo lang ba sa Diyos ay dahil sinasabi mo na may ginawa sa iyo si Jesucristo. Totoo naman yun. Pero huwag mong tapusin doon. Sa katunayan, kung ang ipipresenta mo lamang ay yung mga bagay marahil na nasa sayo, mapapahama ka. Kailangan mo si Jesucristo. Pero dapat ay ipakita mo yon sa uri ng ginagawa mo sa inalaya ni Kristo ng kanyang buhay. At dito gusto kong ipakita rin sa mga kasama namin ngayong hapon na huwag mong isabihin na ikaw ay mapagkawang gawa. Huwag mong isipin na yan ang magdadalo sa iyo sa Diyos. Hindi natin minamasama ang anumang mabuting gawa. Ngunit kung iyan lamang ang iyong kumpiyansa, mabibigo ka. Nakikita natin ang maraming mga charity institution sa lipunan at maganda yan. Ngunit hindi yan ang magdadala sa kanila sa langit. Ang pwedeng magdala sa inyo sa kaligtasan ay walang iba kundi si Jesucristo. Kaya ang apela ko sa inyo ay magkaroon kayo ng Jesucristo sa inyong buhay. At yan ay sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya sa Kanya. Pero sa atin na mayroon ng Jesucristo sa Kanyang buhay, dapat namang makita ang ginawa ni Kristo. Sa atin, tandaan natin na hindi lamang kaligtasan ang ginawa sa atin ni Jesucristo. Kung paano inalay ni Kristo ang kanyang buhay sa atin, ay ganun din inaasahan sa atin na gawin iyon sa iba. At malinaw nga yan sa unang Juan, Kabanata 3, talatang 16. Ngayon, sa panumpara natin maipapakita ang pag-aali ng ating buhay sa iba. Marahil maraming kapahayagan yan, ngunit ang isang hayag o visible na kapahayagan yan ay kung paano tayo umaabot sa nangangailangan nating kapatid. Yan ang kasunod ng talatang 16 ng unang Juan 3. Subalit ang sino mang may pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasahan niya ito ng kanyang damdamin, paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Ang problema nga, nakita natin sa mga Kristiyanong ito, at least, again, marahil ilan sa kanila, sa kabila, marahil na meron silang kakayanan na tumulong, gaya na banggit ko, merong mayayaman sa komunidad na ito ng mga mananampalataya. Ngunit hindi nila magawang tulungan ang marahil mga kapatid nila na iisa na marahil ang damit, madumi pa, marahil nangangamoy pa. Nakita natin sa mga nakaraan nating mensahe, Kabanata 2, talatang 14 hanggang 26, na bagaman marahil hindi nila winiwis, hindi nila ipinagpe-pray na mapasama ang kanilang mga kapatid. Sa katunayan ay marahil sinasabi nila, sige, brother, sister, yan ba ang kalalagayan mo? Ipagpe-pray kita. Hindi naman nga masama. Sound pious, pero hindi sapat. Mga kapatid, ang tunay na mahabagin ay humahakbang. May ginagawa. Hindi siya natatapos sa
ipinapangalandakan lamang niya na pananampalataya. At kuminsan dito tayo nabibigo. Kuminsan dito tayo sumasala. Bagaman marahil hindi tayo sumasala sa ating kaalaman, sa ating pananampalataya, pero sumasala tayo sa paglalapat nito. Bagaman marahil sa usapin ng mga doktrina, napakagaling natin, marahil walang umubra sa atin, marahil talagang pinong-pino ang iyong kaalaman sa doktrina, lalo na sa usapin ng pananampalataya, paano maliligtas ang isang tao. Pero sa paglalapat nito ay dito tayo sumasala. At ito yung bantayan natin, mga kapatid, at dito kaiingat tayo. Sapagkat ayon na rin kay James, ang mga demonyo man ay sumasampalataya din. At nanginginig pa. Pinapakita lamang sa atin dito yung tunay na bunga ng ating pananampalataya. Talagang napakahalaga ng bunga ng pananampalataya, bunga ng karunungan na sinasabi natin na meron tayo. Yan nga ang dahilan marahil dito ni James. Kung bakit mapapansin nyo na matapos niyang banggitin yung karunungan na pagiging mahabagin o katangian ng pagiging mahabagin, sinunod niya dyan yung mabubuting bunga o good fruits. Sabi doon, full of mercy and good fruits. Parang talagang ikinabit yan ni James. At yan ang inaasahan sa atin. Kabaliktaran sa mga bunga ng makalupang karunungan like jealousy and selfish ambition, ang mga bunga ng makalangit na karunungan ay mabubuting bunga. Marahil marami yan. Plural nga ang binanggit yan. At masasabi natin ang isang halimbawa niyan, ay kung paano natin tinutulungan ng ating mga kapatid na nangangailangan, and that is mercy. Again, sa Israel-Hamas war, dahil nga po sa kahabag-habag na kalalagayan ng mga naapektuhan ng digmaan na ito, ng Israel at Hamas, doon sa Gaza, partikular sa Gaza, nakakita natin yung mga tulong na pinapadala dito. Pagkain, tubig, gamot, etc. Bagaman hindi nga ito makapagdadala sa sino man sa kaligtasan, ngunit ito ang dapat makita sa sino man nagsasabing ligtas. Ang hirap isipin na kung itong marahil mga grupong ito, marami sila galing sa iba't ibang mga charity institutions or mga bansa, nahahabag sa kalalagayan ng mga taong ito at talagang nananawagan sila kahit sandali lamang ceasefire para lamang makapasok ang mga tulong sa mga taong ito. Ang hirap isipin na wala tayong ganong damdamin, lalo na sa ating kapatid. Ang hamon sa atin ay marahil napaka-personal bilang pinagpakitaan ng awa ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, magpakita tayo ng awa sa iba. Sa iba na pinagpakitaan din ng awa ni Kristo. Huwag nating sabihin na pinagpakitaan tayo ng Diyos ng awa sa pamamagitan ni Jesucristo kung hindi naman tayo makapagpakita ng awa sa iba. Again, hindi ganyan ang tunay na kinaawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Matthew 5 verse 7, Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. So dyan mapapansin nyo na ang kinahabagan o kinahahabagan ng Diyos ay yung mga tao na nagpapakita ng awa sa kanyang kapwa.
At ito yung hamon sa atin dito, mga kapatid. Ang Kristiyano ay hindi nakikilala sa pamamagitan ng pagtataas niya ng kamay linggo-linggo, kundi kung paano siya nag-aabot ng kanyang kamay sa kanyang kapatid. At muli, marahil ito yung hamon sa atin. Marahil hindi nga mahirap pagtaas ng kamay linggo-linggo sa ating pagsamba. Pero marahil ang mahirap kung paano tayo nag-aabot ng ating mga kamay sa ating mga kapatid na nangangailangan. Huwag nating isipin na parang sasabihin ng mga tao na yan talagang Kristiyano yan. Yan talagang niligtas yan sa pamamagitan ni Jesucristo dahil linggo-linggo nasa simbahan sila. Linggo-linggo maghapon sila. Talagang ligtas yan. Tama naman. Kung sinasabi mo rin marahil na ikaw ay ligtas, hindi ka rin makita sa loob ng iglesia, lalo na pagkalinggo. Huwag mo rin sabihin na ligtas ka. Pero huwag mong tapusin na dahil ikaw ay linggo-linggo, marahil aktibo, marahil sa lahat ng gawain, lalo pa pagkalinggo, sumasamba ka sa Diyos. At yan ang batayan mo ng iyong kaligtasan. Batayan mo ng iyong pagiging Kristiyano, batayan mo na kinahabagan ka ng Diyos. Nagkakamali ka at marahil masasabi ko na ang mas patunay na ikaw ay kinahabagan ng Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Kung paano mo inaabot ang iyong kamay sa iyong kapatid. Kung po ako nasa San Pablo pa, merong isang iglesia doon, along the highway siya. Kilala ko ang iglesyang ito na mayroong problema sa kanilang katuruan. Pero merong aago ng pansin sa inyo pagka kasi talagang mababasa mo siya. Nakalagay doon yung kanilang church. At ang pinaka-promotion nila doon as a church, nakalagay doon ay a church that really cares. Alam ko ang iglesyang to may problema sa turo. Pero kung totoo sa kanila yung sinasabi nila na talagang sila ay isang iglesia na marahil kumakalinga, tumutulong, napakaganda nun. At totoo nga marahil sapagkat sila ay merong mga orphanages. Marahil may problema din yun. Dahil bilang isang iglesia, ayoko nang masyadong palawakin yon. Sa katunayan sila ngay marahil isang para-church na naging church. Pero yun ang kanilang promotion. Marahil mga kapatid, ito yung hamon sa atin. Talaga ba tayo isang iglesia na kumakalinga o handang tumulong sa isang kapatid na nangangailangan? Sa ating pagtugon sa mensaheng ito, awitin natin ang himnong nilikha ni Charles Wesley. Nais ko lang basahin ang sinabi sa 3 talata. Sabi dito, iniwan niya ang luklukan, ang awa niya ay walang hanggan, sinantabing karangalan upang sasalay mamatay. Biyaya niya'y dakila nga, sa akin si Kristo'y naawa. Biyaya niya'y dakila nga, sa akin si Kristo'y naawa. At muli, bilang kinaawaan ng Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo, ay ito yung hamon sa atin ang magpakita ng awa sa ating mga kapatid na dapat natin pagpakitaan nito. Bilang tugon, awitin po natin, maari nga bang makinabang? Bukas po tayo sa panalangin. So, dakilan namin Diyos, aming mahabaging Ama, tunay nga na nagpapasalamat kami muli sa mga oras na to na yung pinagkaloob sa amin na kami ay makatunghay sa iyong mga salita. Salamat sa paalala na kung kami ay
nag-aangkin na marunong maunawain, ay dapat makita sa amin ang mga bunga nito. Nakita nga namin ang mga bunga nito ay una ay malinis. At nawa nga o Diyos ay tunay na makita niyo sa aming mga buhay ang pagiging malinis na puso, sapagkat kung wala nito ay hindi namin makikita ang Diyos. Nawa nga ay tunay na ito yung aming pagsikapan sa aming mga buhay, at kung meron kami nito ay susunod na ang iba pang mga katangian ng karunungan na nagmumula sa iyo, gaya ng pagiging mapagpayapa. Tunay nga po o Diyos na kami bilang mga tao ay lubos na makasarili, kami ay lagi na lamang nakatingin sa aming mga sarili. Hindi namin nakikita at napapahalagahan ang mga kaisipan na meron ng iba, ang aming mga kapatid. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging mapagpayapa sa aming mga kapatid sa loob ng iglesia. Tulungan niyo kami na ito'y aming maisagawa bilang bahagi ng isang iglesia. At tunay nga, Panginoon, na kami mahina sa bagay na ito. Marahil maraming mga bagay ang nagbubunsod sa aming mga damdamin ng pagpipilit sa aming mga sarili. Marahil sa aming sariling, marahil sa aming dunong o sa aming katatayuan, umiiral sa amin ang pagiging mataas o pagtingin na lamang sa aming mga sarili na tama. Tulungan niyo kami sa bagay na ito, at uli, salamat sa paalala na kami ay maging mahabagin. Tulungan niyo kami na mas maipakita namin ito sa mas hayag at mas praktikal na paraan sa aming mga kapatid. Marahil tunay nga na ito ay mapagkahamon din sa amin, Panginoon, na kami ay atutong mag-abot ng aming mga kamay sa aming mga kapatid o Diyos. O aming Ama, tunay kinikilala namin sa liwanag ng iyong salita ang aming pagiging makasalanan, ang aming mga kahinaan na talagang sa aming sarili lamang marahil hindi namin ito kakayanin. At hiling namin sa tulong ng iyong Banal na Espiritu ay makita niyo sa amin ang mga biyayang ito, ang mga karunungan na ito, at kung paano ngang kinawaan niyo kami sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ay ito rin yung aming maipakita sa aming mga kapatid. Nananalangin din kami sa aming mga kaibigan, mga kasama, mga mahal sa buhay. Sila man, Panginoon, ay masumpungan niyo na naliligtas, hindi dahil sa kanilang mga sarili, hindi dahil sa kanilang mga pagsisikap, hindi sa kanilang mga sariling kabanalan, kundi dahil lamang sa kabanalan na nasa Panginoong Jesucristo. O aming Diyos, aming Ama, salamat muli sa pagkakataon nito. Tunay na pinupuri ka namin. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.